Alam niyo ba na noong Enero ng 1916, isang mahalagang ulat ang inilathala sa Philippine Journal of Science tungkol sa isang nakamamatay na parasitic infestation na tumama sa mga baka at kambing sa sabayan ng Minalabak, ambos Camarines. Sina William Hutchins Boynton at Lawrence Wharton mula sa Kawanihan ng Agrikultura at Universidad ng Pilipinas ang nagsagawa ng investigasyon ukol sa naturang pangyayari sa Minalabak. Ang plantasyon na ito sa Minalabak ay may alagang 70 baka na na-immunize laban sa rinderpest, isang sakit ng baka, at 55 pang mga hayop na hindi na-immunize. Ang mga hayop na hindi na bakunahan ay nanggaling sa Masbate at isinama sa mga immunized na baka noong Setyembre 1915. Sa kabila ng mahigpit na pag-iingat ng may-ari laban sa rinderpest, pati na ang pagbibigay ng masaganang pagkain at matitinding pangangalaga, maraming hayop ang nagsimulang manghina at unti-unting namatay. Bukod sa mga baka, mayroon ding 60 kambing na namatay sa naturang plantasyon, kung saan 11 lamang ang natira, at karamihan sa mga ito ay may senyales ng malubhang sakit. Isang emaciated o payat na kambing ang isinailalim sa autopsy ni Boynton, kung saan natagpuan ang napakaraming bulati sa kanyang tiyan at bituka. Ang mga bulating ito, na namumula dahil sa pagsipsip ng dugo ng hayop, ay kinilala bilang direktang sanhi ng anemia at paghina ng mga kambing. Ang masusing pagsusuri sa mga patay na baka ay nagpakita rin ng parehong resulta, ang pagkakaroon ng maraming parasitiko sa kanilang katawan, partikular sa tiyan, bituka, at maging sa kanilang mga baga. Ang mga bulati na ito, nakilala sa mga pangalang Strongylosis radiatus, Bunostomum phlebotomum, at Hymonchus contortus, ay nagdulot ng labis na pinsala sa mga hayop, dahilan ng kanilang emaciated na kondisyon at kalaunay kamatayan. Ang pangyayaring ito sa Minalabak ay naging isang mahalagang kaso sa adham ng veterinaryo sa Pilipinas, at nakatulong sa mas malalim na pagkaunawa sa mga parasitikong sakit na sumasalanta sa mga alagang hayop sa bansa.